No, kahit pa sealed yan. May mga taong magagaling magbalik ng mga seal, no. Pag minsan napalitan na yung mga piyesa diyan or na-repair na yung mga cellphone na yan, tapos gagawin nilang mukhang bago ulit. Ito, S20 nila Madam Michelle. Unbox ko na. Unboxing. Yon, good guys, nandito po muli sa Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. And meron nga daw nangyaring panluloko dito. Panoorin natin. Kung gaano ka-legit ang shop nila. Okay lang kuya, i-vlog ko to. Vlog mo. Vlogger kasi ako eh. Problema yan, vlog. Ano yun? Bakit parang nasa loob ng tindahan yung nag-video? Mismong tindera ba ang nag-video? Ganito na, yan guys. May seal. Okay, kitang-kita dito yung seal, no? Hiniwa pa niya. Okay, bukas na siya. Exciting. Bagong cellphone. Diba? Ayan na yung cellphone. Okay, by the way, ang model nito, okay, stop muna natin dyan. Ang model nito guys ay S20 Plus. Mahal pa rin yung mga modelong yan. Okay, bigyan natin ng price range around 25,000 to 40,000 ang price range ng mga ganyang modelo ngayon. Although meron ng mga mas bago na ano sa kanya, gaya nung S23, S24, no? Pero mas mahal pa 'yon. Okay. So, tingnan muna natin 'to. Ano nangyari? Naka-open. Naka-open. So, unang reklamo ni Kuya, bakit naka-open? Pwedeng may nangyari sa ano, sa factory. 'Di ba? Usually kasi sa factory tinetesting din muna 'yan bago ilagay sa box, bago ilagay sa packaging. No? Ikalawa, pwedeng may issue sa unit kaya nabuhay mag-isa. Ikatlo, pwedeng yan ay nabuksan na talaga. O yan ay second hand item na. Mamaya, sasabihin ko sa inyo yung mga nangyayari dyan sa mga units na yan. And kung bakit may mga nabebenta na ganito. No? Kasi posibleng ito ay refurbished. Mamaya, itakal natin yung refurbished. No? Panoorin muna natin. Naka-open na kagad. Bakit naka-open na kagad? Yan si ate. Naka-open na kagad. Hindi pa siya naka-ano. Naka-open na. Okay, usual kasi sa mga nabibili natin na mga bagong phones, no, ilang ulit na rin tayo nagbukas niyan. No, although hindi ako bumibili halos ng mga bagong phone para sa sarili ko. Pero kila mami, tsaka sa ibang mga customer, pag minsan may mga nagpapabili sa akin, ako mismo yung nag-check. Ako mismo yung nagbubukas. Wala pa yata akong nabuksan. Kahit noon, almost 25 years na or more than 25 years na tayo nagre-repair. And parati tayo nakakita ng mga bagong units, kahit yung mga keypads noon, karaniwan, naka-off yan. Parang ewan ko, hindi pa ako na ano, sa dami ng binuksan ko na o nag-unbox tayo kahit sa mga vape, karaniwan walang naka-open diyan. Ibig sabihin ikaw ang magbubuhay, ikaw ang to turn on, no? Kasi yun yung isa sa mga experience, no, na gustong-gusto nating makita na dapat tayo ang unang-unang magpa-power on do sa unit, ipa-power up natin. And isa yun sa mga parang ano, alam niya yung glorious moment. Lalo na kapag bagong-bago yung cellphone mo yung na-experience niyo yung pagkabili mo ng phone. Pag minsan nga, kukunin mo sa tindahan, nakasil pa yan, no? Eh, ang problema ngayon, yung ano, yung gusto nila sa mismong shop na binubuksan. No, lalong-lalo na kung bago kasi nga for security purposes yan sa tindahan and then sa user na, no? And dun siyempre dun sa bumibili, sabi nga. Pero ito nga, bakit naka-open yan? Yung mga sinabi natin, mga posibilidad, no? Pero ituloy lang natin, tapusin natin to.
May check tayo dito. Hi, sir. May ginawa yung ano dito eh. Kita nyo ba yun? Kanina, okay, play ulit natin ito. Kaya, yan si ate. Okay, kita nyo ba yun? Naka-open. Yan. Buhay yung unit, diba? Naka-open na kagad. Tingnan nyo yung ginawa ni... Kaya, Yung gumalaw doon sa cellphone, yung pinagbigod mo. naka-open na kagad. Hindi pa siya naka-ano. Yan. Hinawakan niya, Naka-open na then kagad. may chinek siya. Hi, Kita sir. nyo ba yun? Yung kulay white na parang may mga nakasulat. Oh, chinek ka agad ni ate yung unit. Ngayon, isa sa mga diskarte para makita mo kung may problema ba talaga yung unit or something. Hindi natin pwedeng sabihin na nanloloko ka agad siya dyan kasi normal yan, no? Na i-check mo ka agad yung status ng unit. Matetest niyo yung speaker, matetest niyo yung LCD, matetest niyo yung touchscreen, lahat doon pwede niyo matest. So ginawa niya ito for checking purposes. No, kaya una ko napansin yan yung bakit may ganun. No. Panoorin pa natin. Ito may naka-ano. Fingerprint. Yan, ibinalik niya sa dati. May sinabi pa siya may fingerprint daw. Automatically pwedeng sabihin na refurbished talaga yung unit. Bakit? Diyan kasi sa area na yan, no, sa Green Hills. Karamihan sa mga units diyan, although may mga bago din diyan, pero karamihan sa mga units diyan ay refurbished. And alam nyo ba yung karaniwang issue sa mga ganitong modelo? Na yung naglilinya yung LCD. At ito ang isang problema sa mga S20 series, no? Hindi sa naninira tayo, no? Pero yun yung karaniwang issue. Kahit sa mga bagong iPhones ngayon, may mga time na nagkakaroon ng guhit yung LCD. Diba? Isang green na linya. So, ibabalik yun ng bumili. Ang gagawin dyan ng shop, may posibilidad na ipaparepair nila yung linya na yun. Usually sa band yan yung banding ng LCD dun sa mismong system niya. Meron kasing flex yan, nakaband siya dun sa LCD. So nire-restore lang nila yun, babalik sa original na display yan, mawawala yung mga guhit or something. Pero pag basag, syempre hindi na basta-basta. Ang problema kasi guys, napakamahal ng LCD ng mga to, no? Nagre-range siya ng 15,000 itong S20 nagre-range siya ng 15 to 25,000 yung pinakang LCD niya kung walang damage. So, ang isang nakikita natin dito, posibleng itong cellphone na to ay ibinalik ng isang bumili rin sa kanila at nirefurbish nila at ginawa lang ulit na parang bago ulit yung box. Kasi nga, pwede ka rin bumili ng mga seal, no? And alam nyo ba na yung mga box na yan, napakalaki ng papel niyan sa pagbebenta ng mga gadgets, lalong-lalo na dito sa lugar na to. Kasi, alam nyo ba na napakalaki ng naidadagdag sa presyo, no? Kung halimbawa, ang isang S20 Plus kapag walang box ay nagpe-presyo ng mga, sabihin na natin, 19,000. O, halimbawa lang, walang box, ibig sabihin second hand. So, pwede mo ibenta 19,000, 18,000. Pero sa oras na yun na nagka-box na, tataas presyo niyan, no? Madadagdagan ng 3,000 kung may box siya. And mas madadagdagan pa yung presyo niyan kung yan ay declared as brand new. So anong gagawin? Kailangan mo ng mga seal and yung mga aregladong piyesa na mukhang bago talaga. So gagawing mukhang bago talaga yung cellphone. So diyan pumapasok yung tinatawag na refurbished, no? Yun yung pagre-restore sa bago, sa pagiging bago. As in dapat walang alikabok, walang fingerprint kasi sa factory ganun guys, no? May mga ipinapasa silang quality check diyan kasi dapat bago lumabas ng factory malinis lahat diyan. Zero dust, ganun sila. Zero fingerprint. Isa sa mga standards nila 'yun. And isa pa yung seal, yung sinabi ko nga, no? Alam niyo ba na yung seal na yan, nakakabili talaga sa ano yan, no, ipapakita natin, yan o. Nakakabili siya. Ito yan, seal na yan, no. Kita nyo ba yung mga itim na seal na yan? Samsung seal. And tsaka yung iba pang mga seals. Hindi ko nga alam kung bakit ganun, no. Na may mga ibinebentang ganyan. Samantalang
ah, Samsung lang naman ang may karapatang magdikit niyan. No, o yung mga factory talaga ng Samsung. No. So malaki yung chance na itong mga seal na to kinokopya lang din nila, no, and ibinebenta sa mga shops na kagaya nito na nagre-refurbish ng mga units. 'Di ba? So baka mamaya naman isipin nitong tindahan na sinisiraan natin sila. May nakita akong video dito rin kay kay Mekarak. Mekarak ba to? Oo, tama. Na itong mismong ito yatang mismong tindahan na to, ipinapakita niya kung paano magbalik ng unit sa box pagkatapos testingin at maipakita na buo pa rin yung mga seal. May mga idinidikit sila guys na mga seal para magmukhang bago ulit yung unit kahit na testing na. Although, sorry, masasabi natin na sabihin na natin kung halimbawa bago yung unit, tinetesting muna nila. Pero hindi, mali yun eh. Tinetesting muna nila tapos ibabalik dun sa box at gagawin mukhang bago ulit. Yung plastic kasi madali lang din yan eh. Pag sanay kang magbalik. Okay, yung plastic wrapper, madali lang din ibalik yan. Yung mga sanay na dyan, yung magaling mag-seal ng plastic. Okay? Pero ito yung nakikita natin, no? Refurbish yung phone. Kasi, unang-una, dapat walang fingerprint. Dapat hindi buhay. 'Di ba? Isa yun sa mga palatandaan na nabuksan na. Isa pa, sa tuwing bibili kayo ng phone, no? Sorry. Mas maganda na buksan nyo talaga siya sa harap nung i-unbox nyo. Kagaya nung ginawa ni boss. I-unbox nyo siya sa harap mismo ng yung mismong tindahan na nakikita nila. No? Kasi mas maganda yun. May mga proof kayo. I-compare nyo kaagad yung serial nung phone dun sa serial na nakalagay dun sa box. Kapag hindi yan nagtugma, automatic may problema. Pwede nyo ibalik yung phone. Dapat pareho sila. Kung 1, 2, 3, 4 yung serial nung isa, dapat 1, 2, 3, 4 din yung serial. Yung serial nung cellphone. Dapat 1, 2, 3, 4 din ang serial dun sa pinaka-labeling niya dun sa box. No? And kung ano yung IMEI, ang pag-dial naman sa ganyan, pag gusto nyo makita yung serial or IMEI, asterisk number 06 number naman. Yun yung idadial nyo. Then, mako-compare nyo na. Pwede rin kayo pumunta sa settings. Since wala pa naman password yan, bago yan, di ba? So, i-compare nyo lahat yun. Pag may hindi nagtugma dyan sa mga numero na yan, pwede nyo na ibalik yung phone. O kaya naman, kung wala kayong option, or kung nabili nyo siya ng nakasil pa, at bubuksan nyo siya sa mga bahay nyo, halimbawa, nabili nyo halimbawa sa Shopee, sa online, mag-video kayo, yung nakasil talaga siya. No? I-video nyo. Kumonsumo kayo ng panahon, at yung energy nyo. No? Yung iba kasi tinatamad na mag-video. Pero ang totoo, kailangan nyo yun. So, tutukan nyo yan. Kung may kasama kayo, itutukan nyo ng camera. I-unbox nyo mabuti. Ipakita nyo muna na nakasil lahat. Then, buksan nyo. Then, pagkabukas ninyo, ipakita nyo yung mga testing. Kagaya ng comparison ng serial, IMEI, kung nakita nyo pasado naman, and okay na yun. Diba? Wala ka naman nakikitang issue. Okay na yun. Pero just in case na may nakita kayong issue, automatically, pwede nyong ibalik yan. Lalo na kung may video kayo na magpapatunay. Pero dito kay Kuya, matalino naman yung ginawa niya. No? And, yun nga. Pag ganito kasi, panloko rin to eh. Oh, pwedeng masabi natin na estafa ito kung idinideclare nila na bago yung phone, pero, pwedeng mapatunayan na refurbished yan. Alam nyo, kung halimbawa, kung nagsiyasat pang mabuti si Kuya dito, posibleng may mga nakita pa siya na mga problema dito sa unit, kagaya nga ng sinasabi natin, yung serial. What if kung yung box nito ay hindi na original?
What if kung ang box na to ay galing sa ibang S20 Plus or yung phone na yan ay galing sa yun nga, yung mga tinatawag nilang refurbished. And posibleng iba na yung serial nung phone kumpara dun sa lalagyan niya, sa box niya. 'Di ba? Isa yun sa mga proof na pwede nating makita. And yung mga box na yan, pwede rin naman sila mag-manufacture ng ganyang klaseng box. No? Kahit hindi galing sa Samsung. No? Pwedeng gayahin yan eh. Kahit sa mga China, di ba? Mga Chinese na anong pangalan nito? Yung mga Chinese na premium na clone, no? And iwas din kayo sa pagbili ng mga sobrang murang gadgets, no? Pag nakita nyo kasi na halimbawa iPhone 15 Pro Max, no? Mayroon ako isang kakilala, no? Hindi ko na lang babanggitin dito nung nakaraang linggo lang. Ano nangyari? Mayroong isang Chinese na hindi daw marunong magsalita ng Tagalog o ng Filipino language na nagbebenta dahil naliligaw daw, walang pamasahe. Nagbebenta siya ng iPhone 15 Pro Max. Tiningnan ng kaibigan natin at talaga namang totoong iPhone 15 Pro Max. Alam ko lumang kwento na to, no? Pero may nabibiktima pa rin. Okay, anong nangyari? Ayaw niyang bilhin. Pero pinagpilitan ng mga kilala niya na mura na. Bakit? Magkano? 15,000 lang. Magkano ang 15 Pro Max ngayon? Karaniwan 90,000, 70,000 pinakamura or 100,000 pagbago, 'di ba? So, natukso siya na bilhin. Yun nga lang, pagkatapos niyang mabili, anong nangyari? Ayan, may pinicturean ko yata niyan. Pagkatapos niyang mabili, yung phone, it turns out na napalitan na. Naswap ka agad nung Chinese pagkatapos hindi ko alam kung Chinese, pasensya na. Pwedeng basta sabi niya kasi ganun. Mukha daw inchik eh. So, hindi naman natin alam, may mga Taiwanese, di ba? Taiwanese, pwedeng Thailander yan, pwede ring kung saan galing siya, no? Singaporean, di ba? So, pagkatapos nga niyang mabayaran, yung phone na nakita niya, nung buklatin na niya, nakaalis na kagad si Chinese. Wala na din yung nakita niyang totoong iPhone 15 Pro Max kasi ang nakita niya kaagad ay yung kakaibang display. Malabo yung display, malabo yung camera. So doon pa lang hinabol na nila. Kaya lang hindi na nila nakita kasi nga ang bilis nawala kagad. Sa tingin ko may mga naka-ready na getaway car. Pagkatapos mabenta, na yung getaway car nila nasa kabilang kanto lang, sisibat na yan. Kasi hindi na talaga nila nakita kahit mag-ikot-ikot daw sila. So, yun, ingat kayo sa mga ganitong mga panloloko, no? Although hindi ko naman sinasabi kaagad na itong nangyari dito ay isang malaking panloloko, pero sa totoo lang, maging sigurista tayo, no? Every time na bibili tayo ng mga, lalong-lalo na sa mga bagong units, and nakita nyo kahit pa-sealed yan, no? Kahit pa-sealed yan, may mga taong magagaling magbalik ng mga seal, no? Pag minsan napalitan na yung mga piyesa dyan or na-repair na yung mga cellphone na yan, tapos gagawin nilang mukhang bago ulit.